Okay, so if you have the Bible, just open your Bible in 1 Corinthians chapter 9, verse 24 till 27. Let us read this. Or if you don't have the Bible, we have a Bible here on the screen. Let me read this. Don't you realize that in a race, tell to your neighbor, in a race, yan, everyone runs. Okay na, ako na lang po. Na. But only one person gets the prize. So run to win. Yan, sabi mo sa katabi mo, run to win. Yan. Verse 25, all athletes, I should say, all athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away. But we do it for eternal prize. Verse 26, so I run with a purpose in every step. Tell to your neighbor, run with a purpose. I'm not just shadow boxing. Verse 27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Do you know that we are running in the race? Alam niyo ba na nasa race tayo, kapatid? And our topic for our series, we have a new series for this month. And if it is the Lord's will, diretso tong series na to hanggang pagbabalik na ng Lord. No, I'm just kidding. Maybe April. Our series is about the essential. Sabihin mo sa katabi mo, the essential. Yan, essential series. So this morning, my topic is fear of God. Fear of God. Many things are essentials in life. Do you believe maraming mga essentials sa buhay natin? Amen? Pastor, you know what? Rice soup is not essential. Totoo ba yun? Lugaw is not essential. Amen? So, ano ba mga essential sa buhay ng isang tao? Water is essential. Amen? Kung mahilig kang maligo, importante ang tubig. Amen? And according to the study, 4 days of no water, you could possibly die. 4 na araw daw na hindi ka uminom ng tubig, pwede kang mamatay. 4 na araw kang hindi maligo, okay lang. Hallelujah. Pero yung katabi mo, mamamatay. No? No? So, ano pa ang mga essential sa buhay ng tao? Food is also essential. Pagkain, especially for Filipino people. No, bakit? Kasi nga, we eat 5 times a day, including midnight snacks, di ba? Mahilig tayong kumain, kaya nga sabi ng mga ibang lahi, kapag daw tayo ay, walang ibang lahi, no? Tayo lang, okay. Sabi nila na kapag tayo ay nag-iipon, laging may pagkain, ano? Parang hindi kumpleto ang pagsisalo-salo natin if there is no food. Totoo ba yon? Amen? Kaya nga yung rep natin, yung fridge, pagod na pagod, kahit hindi ka gutom, binubuksan mo. Tinitingnan mo, ba naman makakain? Amen? What else? What else is the essential? Shelter. Ayan. Shelter is bahay. Amen? Importante yung bahay. Kapag wala kang bahay, ikaw ay homeless for sure. Ano pa? Education is also important. Ang pag-aaral daw ay isang importante na bagay sa isang tao. May napanood ako interview, sabi nila, ano importante? Education, diskarte. Sabi niya, yung iba nagsabi, diskarte ako. Yung iba nagsabi, education ako. Pero I believe mas maganda yung my Lord ka. Amen? Kasi yung my Lord ka, mayroong anong education, may diskarte ka pa. Amen? Amen? Ano pa ang importante? Love life is important. Wow! Love life? Is that true? Love life? Kaya pag walang love life, parang napaka-dry mo. Bakit walang love life? Hallelujah. Totoo ba yan?
Pastor, you know what? No, kilay is much more important for me. Kilay is life. Sa mga lalaki, ball is life. Basketball is life. But Jesus is lifer. Hallelujah. Amen? Amen? So when you say essential, I believe it is important for each and every one of us. Importante ito, amen? Kasi bakit? Kasi po, mga kapatid, may epekto to sa atin. May epekto tong mga essentials na to. Kapag wala ka nito, lahat sila importante. Pero magkakaiba lang sila ng weight. Amen? Ibig sabihin, yung food, pag wala kang food, pag hindi ka kumain ng food, patay ka. Amen? Yung house, kapag wala kang bahay, wala kang shelter, it's okay. You're still able to live. Amen? Pero it is also important. Amen? Sabi mo sa tabi mo, amen ang amen, para mabilis tayo. Amen. So as a follower of Christ, I believe, as a follower of Christ, there are also what essential para mag-grow ka. Sabi mo sa katabi mo, may essential para mag-grow ka. Diba? May mga essential. Kasi bakit? Para yung walk natin in God is to become healthy and robust. Alam mo yung robust? Yung strong. Amen? May mga kailangan ka raw gawin. Sabi mo sa katabi mo, may kailangan pala tayong gawin. Hindi mo mala sinabi. Because I believe following Christ is like we are in the race. Di ba yung binasa natin kanina, sabi ni Apostle Paul doon, lahat daw tayo ay nasa race. So when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, then you started to join the race. The moment na tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, then doon ka na raw nagsisimulang sumama sa race, sumali sa race. Amen? So as a follower of Christ, kung nasa race ka, as a follower of Christ, we must like an athlete. Hello, no? Kapag daw follower ka ng Christ, dapat daw kapatid, ikinukondisyon mo ang sarili mo like an athlete. Paano ba nagpapakondisyon ng mga atleta, kapatid? Yan ba bago may laban sila, si Manny Pacquiao, bago sila lumaban sa boxing, definitely may conditioning coach to. Di ba tinuturuan siya ng suntok mo, kaliwa kanan, baliktad, kaliwa kanan. O, di ba? Pinapractice niya yung pang dito, abs workout. Kasi bakit? Hindi pwedeng wala siyang training bago lumaban. Kundi, alam mo na ang mangyayari. Ano mangyayari? Talo. So kung ikaw ay nasa race, sabi niya, dun sa binasa natin na una, pakibalik nga po, 1 Corinthians. 2 Corinthians ba yan? Yung 1 Corinthians, pakibalik po. Sabi niya, diretso niyo po. So run to, pakibalik po. Diretso, pakibalik, yan. So run to win. So ibig sabihin, kapatid, kapag sumali ka pag may ginagawa ka, dapat may ini-aim ka. Ano ba ang ini-aim mo ngayong tinanggap mo na si Jesus Christ? What are you aiming for? Anong ini-aim mo? Wala, pastor, ano lang. Makiiyak lang ako kasi wala akong magawa sa buhay. Gusto ko talaga pala iyak ang pamilya namin, pastor. Balita ko sa church nyo, iyakan ng iyakan. Kaya sumama ako dyan, iiyak din ako. Pagandahan ng iyak. No, bakit ka ba sumama? Kasi dapat, bakit nung tinanggap mo si Jesus Christ, anong ini-aim mo? Naalala ko nung 3rd year high school ako, sumali po ako sa CAT. Alam niyo ba yung CAT? Ano po yung CAT? Subject. Hindi, ano yun? Training siya na para siyang ROTC that time. No? Nung high school ako, 3rd year high school ako, pag mag-officer ka, I think citizen, army, training. No, pagkatapos, sabi nung teacher ko, tinanong ko, sir, sabi ko, pwede ba ako sumali sa mag-officer ako? Sabi nung advisor ko, yes, pwede. Pero, kasi busy ako Sa kalagitnaan, magkukwit ako.
Sabi ng teacher ko, kung wala ka namang intensyon tapusin, huwag ka na sumali. Kasi pangit yung word na quitter. Diba? If you are a quitter, you will be a quitter forever. Lahat na tatakbuhan mo, tatanggihan mo, sasali ka sa una, pero pag nahirapan ka, aayaw ka. So na-challenge ako doon sa sinabi ng teacher ko, sabi ko, kahit pala absent ako sa CAT, tatapusin ko. Sinabihan na ako siyempre mahirap po mag-training, di ba? Gigising ka na umaga, tapos ang dami po namin ginagawa doon, tatakbo kami, hindi po ako pawisin. Hindi po talaga ako pawisin, kaya akala po ng mga officer namin, nandadaya ako. Pag nagtatakbuhan, tinitingnan yung pawis ko, ba't may polvo ka pa? Sila pawis na? Pero hindi nila alam talaga hindi ako pawisin. So akala nila, nandadaya yan, nandadaya. Binabantayan ako mag-training. Di ba? Kaya, tandaan nyo mga kapatid, pag sumali ka sa race, dapat may goal ka. Or else para ka lang nagsha-shadow boxing. Alam mo yung shadow boxing? Sabi niya, no? Pakibalik. Paki-forward pala, forward. So I run with the purpose in every steps. I'm not just shadow boxing, kapatid. May purpose ka dapat. Ano ang purpose mo? To win the prize. And what is my prize, Pastor? Kailan ko makukuha to? Sa pagbabalik ni Jesus, makukuha mo to. So, ibig sabihin, ganun katindi ang race natin? Ganun katindi. Marathon ang race natin. Hindi po sprint. No? Sabihin mo sa atin mo, hindi pa bilisan. Hindi pa bilisan. Patatagan. Amen? Palaliman. No? Patatagan, palaliman. Hindi pa bilisan, hindi pa bonggahan. Ito po ay palaliman kasi ng pagmamahal. Kasi it's a lifelong process ang journey mo sa Lord. Alam mo yon? Habang tumatagal ka, nababago buhay mo. Di ba parang dati, ba't ganun, Pastor? Unti-unti na akong nababago. Ayaw mo no, nababago ka. For the better, yes. Mas maganda yun kaysa for yung worse mo. No? So sinasabi dito ni Apostle Paul, dapat daw tayo may ini-aim. Ano yon? Yung to win the prize. Paano mo makukuha yung prize? You need to have discipline. Discipline is important. Amen? A basketball player, imagine niyo, ang basketball player, kailangan mag-jogging to. Bakit? To stable the stamina. Kasi pag ikaw kahit napakagaling mo mag-layup, nagle-layup ka sa half court, pumapasok, nagpe-fade away dunk ka, di ba? Kung wala kang stamina, wala. Lalabas ka kaagad. Kasi bakit? Sub, coach. Katatakbo mo lang. Pagod na ako. Ganun na mangyayari. Kahit ang galing mo, di ba? Napansin mo may free advertisement tayo ni Kai Soto, no? Ilan si Kai Soto? Yung una siya, nung mga bago-bago siya, ang tangkad niya, ang laki niya, kaso ang problema, walang stamina. Pag sa basketball, malaki ka, nababangga ka, tumatalong ka, nakakapagod yun. So, anong nangyayari? Pag tatakbo ka, wala na siyang stamina, wala na siyang lakas. So, anong nangyayari? Ilalabas na siya ng coach. Kaya, importante sa isang athlete, nagte-training ka. Ano yun? Sa basketball player, jogging is important. Mahirap, madali. Mag-jogging. Pastor, treadmill na nga lang eh. Ang hirap eh. Ang ginagawa ko nga po na motivation, may pagkain na lechon dun eh. Diba? Kasi bakit? Mahirap talaga discipline is very hard. No, they have to undergo training so it will improve their game day by day. So kung gusto mo na mag-improve ang Christian life mo, you have to have the discipline. Day by day ang disiplina, no? Ang disiplina, it requires time and effort. Diba? Kailangan mo ng time at effort kasi bakit? Yung mga kinakain mo, kung wala kang disiplina, syempre, kailangan mo kuwari ng kailangan healthy ang kainin mo, wala sa fridge nyo. Ito na lang, kahit chocolate. Pero kung may disiplina ka, mag-e-effort kang pumunta sa Sobeys. Pumunta sa Walmart. O pumunta sa kapitbahay nyo, magtingin ng pagkain nila, no?
Hallelujah. Amen daw. Sabi niya, amen. So being disciple of Jesus Christ, we have to develop skills as well. Bilang isang disipulo ni Jesus Christ, meron ka ring skill na i-develop. Or else, hindi mo tatagalan ang race. We have to find out what are the essential in our walk with God. Amen? Sino rito ang gustong tumagal siya sa kanyang race? Amen? So, kailangan mo na ma-develop at kailangan mong malaman kung ano yung essential sa'yo para ikaw ay lumakas ang iyong, what? Resistensya. Now, this morning, we will discuss the number 1 essentials. Number 1 lang. Kasi nga, series to. Okay ba sa inyo, mga kapatid? Number 1, ano to? Which is the fear of God. Ang unang-una, ang essential para tumagal ka sa buhay Kristiyano, kailangan may takot ka sa Diyos. Ano ba tong takot na to, Pastor? Yan ba yung nakakatakot? Wow! Hindi po ito yung fear na parang natatakot ka sa ghost. This is a different fear. This is not the fear na parang mayroon kang fear of heights. Pastor, alam mo kaya hindi ako sumasakay ng aeroplano. Nung pumunta ako ng Canada, nagbarko ako. Kasi may fear of heights ako. Hallelujah. Hindi po ito yon. Hindi po ito yung fear of God na tinatawag natin. No? Hindi po yan yung fear na yon. Ito yung tinatawag na, kasi pag ito hindi yan yung fear na nakakatakot si nanay, so I avoid nanay. Hello? So, kaya nga, Pastor, I have a fear of God, kaya ina-avoid ko ang God. Kasi natatakot ako sa Kanya, so I avoid Him. Hindi po ito yon. Ang fear of God na pinag-uusapan natin dito is fear of God. Ano ito? Is reverence God. Fear, I should say. Ano yun, Pastor? Fear of God is reverence. Ano ibig mo sabihin? What is reverence? No? Reverent. A feeling or an attitude of deep respect. Yung takot na pinag-uusapan natin dito is yung respeto sa Panginoon. Yung may respeto ka sa Lord. Hallelujah. Amen? Ano pa? Yung love mo ang Lord. That is a fear of God. Mahal mo ang Lord. Sino dito mahal ang Lord? Yan, only 1, 2, 3, 4. Wala na yung iba. Ayun, dumami. Di ba? Kasi bakit? Ito yung mayroon kang malalim na pagrespeto sa Lord, malalim na pagmamahal sa Lord, at yung willing ka, nag-i-enjoy ka sa presensya ng Lord. That is what? Fear of God. Hindi yun yung nakakatakot, sinusundan ako, Pastor, tingnan mo kahit saan ako pumunta, nakatingin siya sa akin. Nagtatago ka. Naranasan nyo ba yan? Amen? For the Lord, the meaning of reverence is deep, but in layman's term, ano to? Is to love Him, respect Him, ano pa? Honor Him, obey Him, trust Him, and acknowledge Him is the fear of God. Yun ba ang fear of God? Oh, yun pa, essential po yun. Bakit? Para lumalim ka sa Lord, kailangan mong mahalin ang Diyos. Para lumalim ka sa Lord, kailangan mo i-respeto ang Diyos. Sino gusto lumalim? Gusto mo lumalim for sure. Di ba? Nandito ka, Lord, gusto ko tang makilala. Lord, I want to know you more. I want to know your words more. Di ba? Or else, kung wala kang, yun lang, parang nagsha-shadow boxing. Kung wala kang aim, wala kang goal, gano'n naman ako. Gusto ko lang pumunta sa church para sabihin, holy ako, holy. Hindi mo talaga mahihit. Amen? I heard one of the pastors says, if you don't fear Him, you will not hear Him. If you don't fear Him, you will not hear Him. Kung wala kang takot, then definitely hindi mo siya maririnig. Amen, mga kapatid.
Totoo yun. Proverbs chapter 8 verse 13 says. Proverbs. Andiyan ka pa ba? Pastor, parang ang haba ngayon ng preaching mo. Hindi, tapos na po ako. Sige niyo po, the fear of the Lord, mali yata sila, no? Tama, the fear of the Lord. The fear of the Lord is to hate what? Evil. Kapag may takot ka pa sa Lord, you will hate evil. You will hate evil. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihan mo siya, you will hate evil. Yes. What else? I hate what? Pride. Sabihin mo sa katabi mo, yung pride mo, sabihin mo, yan. Iprito mo na lang, please. Nabusog ka pa. Hallelujah. You know? I hate pride and arrogance. Alam niyo yung mga matao, mga pride, hindi natututo yan. Kasi bakit? Walang teachable spirit puro pride. Mga lalim na. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Alam mo yung perverse speech? Yung mga hindi healthy na, mga, ano bang sa Tagalog yung ganon? Yung masasakit na salita. Amen? So if you love God, then you don't easily fall into temptation. Kapatid, let me say that again. Kung mahal mo ang Diyos, dapat, ano yun? Hindi ka easily bumibigay sa mga temptation ng buhay. Maraming temptation. Yung katabi mo lang, temptation na yan Diba? You're so. Hallelujah. Diba? Nakaka-tempt talaga. Diba, tingnan nyo, hindi ka naman nagugutom. Tingnan ko kayo, bigyan ko kayo ng example. Hindi ka naman nagugutom. Ngayon, nagbabrowse ka ng Facebook. Ngayon, nadaanan mo yung Yummy Pinoy. May advertisement na naman. Baka naman. Pag ganun mo, ang sarap ng luto niya, yung paksiw na relleno. Meron ba nun? Meron ng ganun ngayon. Di ba dahil ang sarap, sabi mo ngayon, wow, nakakagutom. Ang lakas mong maka-impluwensya ng media, tama? Kaya dapat, tingnan nyo, iiwasan mo rin ang media kasi bakit? Kung yan ang nagtetempt sa'yo para magkasala ka. Media ka ng media, kaya alam mo yung mga palabas ngayon, yung mga ganyan, yung lagi nakanguso. Kaya ikaw nanonood ka lang, napapanguso ka rin. Magdidikit ba? Kasi grabe, ang social media is ginagamit na platform na ni Satan yan. Ang lakas makamaneuver yan ng isip. Di ba tingnan nyo, kapag hindi ka takot, manood ka na nakakatakot, mamaya takot ka na. Yoko, samahan mo ko, naiihi ako. Kanina, ang tapang mo, ikaw nagsabi sa amin na manood tayo ng nakakatakot. Maganda yan, nakaka-relax. Samahan mo ko, iihi ako. Sige na, please. Kasi bakit? Nakokontrol ang isip mo. Lalo pag gabi, tingnan mo yung mga lumalabas sa mga Facebook feeds mo. Mga babae nagsasayaw. Diba? Kaya ikaw na-imagine mo, napapikit ka, nagsasayaw. Woo! Totoo yun, nadaanan mo lang yun. Kaya yung sa mga nag-gym, pag nag-gym kayo, dapat may blindfold kayo. Buhat lang ng buhat. Kasi po, bakit? Kasi po, maraming temptation, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, maraming temptation. So if you love God, then you don't easily fall into temptation. Kung mahal mo ang Diyos, kapatid, dapat paglabanan mo. Ano ba mga temptation, Pastor? No, kasi sabi ng Lord is, the Lord said He is a jealous God. Ano ba yun, Pastor? Di ba kasalanan yun? Jealousy? O di ba, Pastor, yun yung sa bintana, yung sa jealousy yun. Oh, no? Sabi niya, ano ba ibig sabihin ng God is a jealous God? Ano ibig sabihin nito? That means anything that comes first before God. Yung nauuna kaysa sa Diyos, nagsaselo siya doon.
Pastor, sabi ng Bible, kasalanan na magselos. Pero ibang selos to, mamaya papaliwanag ko sa inyo. Ano ba tong selos na to, jealous na to, sinasabi ng Lord? Envy ba to? Oo, yung mga taga-envy, envy talaga yan. New Brunswick, no? Iba po to, no? Ano yun? Ano ba ibig sabihin yung jealous sa Lord, para sa Lord? Ang jealous, when someone gives to another something that rightly belongs to him. Yung ibinibigay mo sa iba, pero para sa kanya yun eh. Kaya may karapatan siya magselos. That is a jealous, yung sinasabi ng Lord. Hindi yun nakakaselos ka, ikaw, ang lahat ng nagsabugan Diyos ng kapugian, sinalo mo lahat. Hindi po yun yung jealous na yun. Yung jealous na sinasabi ng Lord dito, yung para dapat sa Kanya, ibinibigay mo sa iba. Yung po yun. Kapatid, tingnan nyo. I will prove it to you. Exodus chapter 20. Verse 4 to 5. Tingnan nyo po, ang sabi dito, you shall not make yourself a carved image or any likeness of anything that is heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, I am what? A jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and to the fourth generation of those who hate Him. In these verses, God is speaking of people making idols and bowing down and worshiping those idols, right? Instead of giving that worship that belongs to God. So ang lahat daw ng nauuna sa'yo, wino-worship mo. Idol yan. Lahat ng nauuna before God, that is your idol. And so, ibig sabihin, idol mo, we know worship. Di ba, pag may idol ka, ginagaya mo, pati buhok eh. Di ba, sino dito nag-bangs na hanggang dito? Kasi nauso yung bangs. Di ba, sino dito yung ano yung tawag? Ba na ganito kalalaki? Yung may bulaklak dito. Kasi bakit? Kahit hindi bagay sa'yo, binapasok mo. Kasi bakit? Yung idol mo. Di ba, ina-idol mo, kapatid? Amen? Lahat ng nauuna sa'yo, ginagaya. Lahat ng nauuna sa Lord. Yun ang wino-worship mo. And your worship belongs to God. Hindi para dyan yan. Sa akong man. Hello? Kaya sinasabi ng Lord dito, yung worship, hindi para yan sa wino-worship mo yung katawan mo. Wow! Ganda talaga ng katawan ko, pastor. Wino-worship mo yung katawan. Sa totoo lang, kapatid, no? Sabi ng Lord, lahat ng nauuna. Before Him. That is your idol. And ayaw ng Lord nun. Kasi bakit your worship belongs to Him? Yun yung jealous na sinasabi. Amen? God is possessive of the worship and service that belongs to Him. Possessive siya. Bakit? Kanya yun eh. Bigyan ko yun ng example. May mag-asawa. No? Yung asawa mong babae, kung kanino sumasaya, woohoo! Okay lang sa'yo? Diba? Bakit? Para sa asawa mong lalaki lang yan. Diba? Kaya may karapatan, no? Kaya may karapatang magselos. So kapag nagseselos ka, it's not a sin. Kapag ganun ang selos mo. Nakuha niyo yung difference? Hindi yan yung selos na dahil marami siyang pera, nagseselos ka. Iba yun nagkakasala ka nun. Kasi bakit? Ba't ka nag-envy sa kanya? Binebless siya ng Lord. Intayin mo yun sa'yo, yung term mo. Iba yun. No? Yung jealous na sinasabi ko rito, yung dapat sa'yo, binibigay sa iba. Yung dapat promotion mo, kinuha ng iba. Ibang ikaw ang nagsaing, iba kumain. Nakuha niyo, mga kapatid? Yun yung jealous na sinasabi ko rito. No? Nakuha niya? Yung parang, kasi possessive ang Lord dan eh. Kaya sinasabi niya na, anak, yung worship mo, para sa akin yan. Yung pagsaserve mo, para sa akin yan. Ba't mo binibigay sa mundo? Alam mo, binigyan ka ng Lord ng skills. Di ba? Binigyan ka ng Lord ng skills. Binigyan ka ng Lord ng skills para saan? Ipagamit mo sa mundo? Hindi. Para ipagamit mo sa Kanya.
Kaya ikaw kung may skills kang maganda boses mo, ano pa ginagawa mo? Di ba, sawan-sawa na yung mga butiki sa banyo nyo. Tingnan nyo, lumalaki yung stage natin. Bibili pa tayo ng mixer, mga mic na bago para, bakit? Para madagdagan ng mic, para pagkanta mo rito. Pastor, alam mo, hindi ako sanay na kumakanta ng hindi naliligo. Di para magligo tayo dito, maglagay tayo ng shower. Praise the Lord. Possessive ang Lord. Sabi mo sa katabi, possessive ang Lord. Na yung mga bagay sa Kanya, ibigay mo sa Kanya lang. Huwag mong ibibigay sa iba. Amen? That belongs to God. Matthew chapter 22, verse 37 to 38. Tama, 37 to 38. And He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Ano to? Ito yung greatest commandment. Ano yon? Mahalin mo lang daw ang Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Yun ang sabi ng Lord, oh. Wala nang iba. Kung ang number one dapat sa'yo, Lord, hindi kung ano man, ang number one po sa akin, Pastor, yung sipora ko. Ang mahal ng bili ko doon. Diba? Ano yung sipora, Pastor? Mga lipstick, no? Nagli-lipstick yata, Pastor? Hindi. Meron lang naligaw sa amin na package. Noong isang linggo, Sephora, sabi ko, ano kaya to? Lingerie siguro to. Kala ko umorder si Pastora, sabi ko, wow! In-apply na ni Pastora ang napag-aralan namin sa couples night. Yung pala, mali ang pangalan ha. Sephora, sabi sa akin, Pastora, lipstick yata. Ganun ba? Sige, dali mo doon. No, when God says He is jealous, no, dapat wag mo ibibigay sa iba yung para sa Lord. Para sa Lord yun eh. Amen? Sa Kanya lang yon. Amen? Yung worship mo para sa Kanya lang yon. Amen? Okay ba? May minatutunan ba tayo mga kapatid? So, if we have fear of the Lord, there are also benefits. Alam mo ba yan, kapatid? May benefits kapag natatakot ka sa Lord. No, kapag nire-respeto mo ang Lord, minamahal mo ang Lord, nagpapagamit ka sa Lord, may benefits. Siya yung kauna-unahang nagkaroon ng friends with benefits. Pastor, ano yun? Nanonood ka ng mga ganon? Hindi, applicable lang dito. No, kaya that is part of the training for being a Christian, kapatid. Etong fear of the Lord, this is part of the training. Bakit? Kapag may fear of the Lord ka, dito pumapasok ang Lordship. Kasi di ba, natandaan nyo, ang salvation, you have to accept Jesus Christ as your what? Savior and Lord. Anong Savior? Savior, He is your Savior. Sasave ka niya from the depravity, right? Amen? Because we were doomed. Because of our sins. Pero it doesn't stop there. When you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, it doesn't stop. As your Savior, it doesn't stop there. You have to make Jesus Christ as your Lord as well. Ano ibig sabihin nito? Sa Lordship, dito nagkakaroon ng baguhan. Dito magkakaroon ng baguhan ng buhay. Kaya marami sa atin, nai-stuck lang si Jesus as Savior. Bakit? Ayaw magpabago ng buhay. Ang Lordship, that takes a while. Long process. Amen? Paano magsisimula yan? Simulan mo saan? Saan? Dito, sa Proverbs chapter 1, verse 7. Ano sabi? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Saan mo simulan? Kasi bakit? Ito ay simula ng knowledge, no? Sabi niya, but fools despise wisdom and instruction. Alam niyo, for me, ang sinasabi rito na may wisdom, na may fear of the Lord ka, kapag pinili mo ang Lord sa buhay mo, nagkaroon ka ng fear of the Lord, that is the wise decision na gagawin mo. Kaya, what? Wisdom. Naniniwala ka ba na that is a wise decision na gagawin mo? Pag inuna mo, nagkaroon ka ng takot sa Lord.
And I believe we cannot be truly wise until we know God is and learn to fear with reverence. Ano ibig sabihin, Pastor? Hindi mo makikilala, hindi ka magkakaroon ng fear, ng wisdom kung hindi mo kilala talaga ang Lord. Nakuha niyo? Hindi ka magkaka-wisdom ng totoong wisdom kung hindi mo talaga kilala ang Lord. Ba't sinasabi, Pastor, na may totoong wisdom? Meron bang hindi totoong wisdom mo? That is the foolishness. Wisdom na nagmumula sa mundo. Di ba yung parang minsan na maisip, ang linaw naman sinabi ng Bible, ba't hindi niya naintindihan? Pero parang i-interpret niya ang Bible, alam na niya. Bakit? Kasi baka hindi mo naman talaga kilala ang Diyos eh. Kasi ang Bible, the way you read the Bible, maraming yan. Hindi lang literal mo binabasa ang Bible. Literally, ine-explain mo. Paano yung sinasabi doon? No? Hindi lahat yan. Kasi yan, babasahin mo according to genre. Ano yun? Iba. Genre ba tawag doon? Yung ng mga music. Genre, right? So, ito pong mga scriptures na to, depende sa genre to para maintindihan mo ng maayos. Hindi porke ang genre ng Psalms ay pakanta, no? At susundin, babasahin mo yung Exodus ng same genre. No, hindi mo maintindihan ng tama yun. And this Bible is a collection of books. Kasi ito, marami to, composed of how many books? Ayun, sumobra. Ano kaya yung isa? Grabe, no? Nagdagdag na po ako, pastor, ng isa. Ano po yon? Ikaw na po ang bahala. Di ba? Mamaya sabihin mo sa akin na yung pang 67, ha? Hallelujah. No? No, dapat maintindihan mo, kapatid, na fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Tingnan nyo, alam nyo, bakit kaya itong fools despise wisdom? Ito yung mga ayaw magpaturo. Yung may tinuturo ka, magaling pa sa'yo. Yung mag-iisat ka ng sakyan, hindi pa naman nakapag-drive, pero ako na, ikaw na, sige na, bahala ka. Hindi pa nakakapag-drive, mas magaling pa sa'yo mag-drive. Kaya mga asawang babae, huwag niyo tuturuan niya, mas magaling pa sa inyo yan. Hallelujah. Tapos pag ginano mo, galit pa sila, ikaw na masama. Amen. May tissue po. Di ba, kapatid? Wisdom. Sabihin mo sa katabi mo, wisdom pala. No, ang una, benefits, magkakaroon ka ng wisdom. Sino gusto ng wisdom? I think this is important. Wisdom is very important, right? Kasi bakit kapag wala kang wisdom, naku, mahirap yon. Kaya yung mga nagpatanggal ng wisdom tooth, delikado. I'm just kidding. Now, genuine wisdom can only be attained through comprehension of the nature of God. Makukuha mo lang daw ang wisdom kapag talagang naintindihan mo ang nature ng Lord. Ano yun? Including His attributes of holiness, justice and righteousness. Doon mo, kaya pala, minsan kaya walang wisdom, bakit? Baka hindi mo pa talaga kilala ang Diyos. Di ba? Paano mo makikilala, Pastor? Di ba? Kapag sinabi ng Lord, the Lord will provide. Nagpo-provide ba siya? Kilala mo ba talaga paano siya magpo-provide? Natatandaan ko po sa Dubai, kasi doon, visit visa lang. Pag visit visa, pumunta ka, span lang po ng 2 months. No, nung bago ka dumating, sinasabi mo, God will provide. 1 month, okay pala kasi mahaba pa yung visa mo. Nung parang 1 buwan na lang yung visa mo, sinasabi mo, God will provide. Yes, God will provide. Pagdating ng 2 weeks na lang, my neighbor will provide. Nung 1 day na lang, nako, matindi. Credit card will provide. Di ba nalilimutan na dapat kasi pero kung kilala mo talaga ang Lord, hindi ka bibitaw sa pinapanampalatayaan mo. Di ba naikwento ko na sa inyo yung tatlong klase ng pananampalataya? Natatandaan niyo yon? Yung, pwede ko ba sabihin yon?
Huwag na lang. Di ba may tatlong klase ng pananampalataya? Yung isa, ibang sekta, no? Sinasabi niya, ano siya, yung Buddha-Buddha, ano? Buddha-Buddha. Tumalon sila sa 7th floor, sabi niya, sige, tingnan natin kung sino ang totoong Diyos na sasagot. Ano sila, yung mga ano, yung sumisigaw ng, yung sa bansang Middle East, letter M, yung mga ganong lahi, no? Alam niyo na? Hindi ko sasabihin, no? O, tapos yung Buddha-Buddha, tsaka Kristiyano, nagsabukan sila, nauna yung Buddha-Buddha, tumalon sa 15th floor. Buddha, second floor na, Buddha, umangat, grabe. Siyempre, hindi magpapatalo yung M. Tumalon. Patay. Kristiyano na. Tumalon. Jesus! 15th floor, oh. Jesus! 14th floor. Jesus! 5th floor. Jesus! 3rd floor. Buddha. Hindi pwedeng ganon. Lumutang. So I believe wisdom is essential to a person's life. If you remember King Solomon, he has wisdom and knowledge alone. Tingnan niyo po, bibilisan ko na. I have only 8 minutes to finish my introduction. 2 Chronicles chapter 1 verse 10 to 11. Ito pong si King. Ito po ang nabuhay na wisest king sa buong mundo. Pinakamatalino. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Kung lumalabas na ang utak. Matalino yan, ibig sabihin. Hallelujah. Tingnan niyo po, now, ito po ang prayer. Ito po ang prayer ni Solomon. Now give me wisdom and knowledge that I may go out and come in before these people, for who can judge this great people of yours? So ang dami niyang hihingin, pero ang pinag-pray niya, wisdom and knowledge. How many of you praying for this? Wisdom and knowledge, Lord, wisdom and knowledge lang. Kasi bakit alam mo, pag may wisdom ka, naku, sabi nga ni Ernie Berong, pag may wisdom, may knowledge, may power. Amen? Solomon was wisest man who lived on the earth. To become wise, you must really trust God in every decision in your life. Ulitin ko ulit. Para maging wise ka, kailangan pagtiwalaan mo ang Diyos sa bawat desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Amen? Kasi decision is very important. It could make you or break you, right? At tatandaan niyo po, if you trust God, it is not hard for you to obey God. To trust God is very important. No? Bakit? Ano? Importante ito. Pero paano ka ba magkakaroon ng trust? Ang importante dyan, makilala mo ang Diyos para magkaroon ka ng trust. Napakahirap pong magtiwala sa taong hindi mo kilala. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, kapatid, paano mo pagkakatiwala ang buhay mo sa Kanya? Hello? That's why it's essential to alin, na makilala mo ang Lord talaga. Amen? Kung may fear of the Lord ka, mamali mo siya, kikilalanin mo siya. Tingnan mo si Solomon, no? Antindi. Hiningi niya, ano hiningi niya? Wisdom and knowledge. Tingnan niyo ito nangyari. Ito sagot ng Lord dito. 2 Chronicles chapter 1 verse 12. Wisdom and knowledge are granted to you, sabi ng Lord, and I will give you bonus. Ano yon? Riches and wealth and honor, such as none of the kings have had who were before you, nor shall any after you have the like. The best. No, sabi ng Lord, dahil napakatalino mo, dahil ang hiningi mo, wisdom. Alam mo, si Solomon, naniniwala ako, ginawa siya ng Lord, may full of wisdom na siya. Bakit niya yun ang hihingiin niya? Wisdom. Kung ikaw, bibigyan ka ng 3 kahilingan, ano hihingin mo ngayon? Lord, tumama ako ng 10 million, maging maayos ako, at mamatay yung katabi ko. Hindi. Yung kaaway ko, I should say. No? Hindi. Di ba? Anong unang hihingiin mo? Wisdom. Oh, may wisdom din si sister. Di ba tingnan niyo si Solomon? Ang unang hiningi niya, wisdom? Lord, bigyan mo ako ng wisdom to govern your people. Kasi sabi niya, batang-bata ako, hindi ko kaya i-govern tong people mo, Lord. So ang kailangan ko, wisdom and knowledge.
Sabi ng Lord, dahil hiningi mo ang wisdom and knowledge, at yung mga hindi mo hiningi, ibibigay ko rin sa'yo. No, there was no king like Solomon. Everything in him prospers. Lahat ng ginagawa niya nagpa-prosper. Amen? That is the benefits of the wisdom. Everything that you will do, it will prosper. Wow, pastor, mukhang ano yan ha. Papunta tayo sa prosperous niyan ha. Lahat ng gagawin mo ko, pastor, magpa-prosper? Oo, syempre may wisdom ka, hindi ka hihingi ng hindi according sa will ng Lord. Amen? Hindi ka hihingi syempre ng anything na against sa kalooban ng Lord. Alam nga na mahingi mo, Lord, ibigay mo na lang sa akin siya. Eh may asawa yun, ibibigay ba sa iyo yun ng Lord? Pati yung bata, hindi sumasangayon. That is true. Everything you do will prosper kasi bakit? May wisdom ka ng Lord. Kaya minsan parang ang dami ko naiisip na business idea kasi bakit? That is the wisdom coming from the Lord. Pastor, ito ba yung yung iba yung wisdom na yung nanggugulang ka. Iba yon. Napakagulang mo, ang grabe ang wisdom mo, no? Yung parang wala ka pa namang anak pero parent ka na. Ano ibig sabihin? Magulang. Hallelujah. Amen. Matthew chapter 7 verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine, ito po, kapatid, sa Bible, ang mga sinasabing may wisdom at wise, ito lang po. Matthew chapter 7 verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Gusto mo ma-consider kang wise man? Parang wala na, dalawa na lang. Dalawa na lang po. No? Kailangan, you have to practice what you preach. You have to practice what you've learned, I should say. Ayan sabi ng Bible, ang lahat daw ng nagpa-practice ng mga natututunan niya sa word ng Lord, they considered what? Wise. Amen? So gusto mo maging wise? Practice ang sinasabi ng Bible. Amen? Parang wala nang gusto mag-practice. Proverbs chapter 10 verse 27. The fear of the Lord, eto na. The fear of the Lord adds length to life, but the years of the wicked are cut short. So ano pa? Ano pa? Sabi niya, the fear of the Lord, ano pa? What? It adds length to life. Sino dito? Long and satisfying life. Yung 98 years old ka na, nagja-jogging ka pa. Yung 98 years old ka na, grabe ka pa sa fast break sa basketball. Oh, bili mo rito! Sino yung gusto ng ganon? Yung 90, pag sinabi mo kasing long, maraming long ang buhay. Pero ang problema, hindi satisfying. Ano ibig sabihin? Long nga ang buhay, nasa bed naman, may tubo. Pag sinabi mong long ang buhay and satisfying, yung malakas ka. 60 years old ka na, pero parang grabe ka magbuhat ng... So number 2, benefit long and satisfying life. Bibisan ko na. Amen? When you honor God in your life, you will honor His guidance as well. Kapatid, ulitin ko. When you honor God in your life, you will honor His guidance as well, which would lead to long and satisfying life. Gusto mong humaba ang buhay mo? Yes? Sino gusto mong humaba ang buhay dito? Tingnan mo si Enrile. Ito secret siguro na Enrile. Tingnan nyo ha. Kapag yung guidance ng Lord, susundin mo. That is the wisdom para humaba buhay mo. Tingnan mo ang sabi ng, ano ang sabi? Deuteronomy chapter 5 verse 16. Honor your father and mother as the Lord your God commanded you. Then you will live a long, full life in the land that the Lord your God is giving you. This is the instruction. Honor your father and mother. Mahalin mo magulang mo. At kung may magulang ka, congratulations. Pastor, lagi na lang ako nagpapadala. Congratulations, at least may pinapadalang ka pa. Hindi lahat, yung iba, buhay pa magulang.
Kaya mag-enjoy ka. Salamat. Pag may nagtumunog sa phone mo, tininin. Oh, vampira yan. Ano yung vampira? Meron ka vampira. Vampira yan, pastor! Iba mo perspective mo, hallelujah, salamat sa Diyos. Bakit may malakas akong magulang? Magpapadala na po ako. Sasabihin ng nanay mo, hindi naman anak magpadala, hindi yun ang sinabi ko, kinakamusta lang kita. Kasi po, grabe yung preaching po, magpadala daw. Hallelujah. Di ba, mahalin mo magulang mo hanggat buhay pa yan. Kasi that is the secret ng long life. Sasabihin ng nanay mo, alam mo, parang mahal na mahal mo ako. Opo. Mahal mo ba talaga ako? Hindi po, parang gusto ko lang po talaga ng long life. Hindi, mahalin mo ang magulang mo. Amen? Kasi bakit, tandaan mo kapatid, God will rebuke the premature death. Ang Lord, i-rebuke niya yung premature death sa'yo. And He will allow you to live long and enjoy the blessing of the land. Bakit may mga premature death? Meron. Alam mo, ano yung mga premature death? According sa Bible, kapatid, ang lifespan ng tao, that could be around 80 to 90. 80 ang kalooban ng Lord. Pag malakas ka pa, up to 90. Kung namatay ka na mas mababa doon, then definitely that's a premature death. Hello? So, i-rebuke ng Lord yun. Tingnan niyo si Job. Kilala niyo si Job? Si Job, ano sabi niya? Ano sabi ng Lord kay Satan? Sabi ni Satan doon, saan ka galing? Sabi ng Lord. Sabi, nag-roam around sa earth. Oh, did you consider my son Job? He was blameless. O sabi niya, hindi. Sabi niya, kaya ka lang naman ganyan siya dahil, binebless mo siya. Ano sabi ng Lord sa kanya? Sige, test mo siya. Pero spare his life. Ibig sabihin, hindi papayag ang Lord na kunin ka na. Lalo na kung hindi ka pa ready. Kaya kung may problema ka, masaya yan. Bakit? Ibig sabihin, hindi ka pa kukunin ng Lord. Kapag wala ka ng problema, delikado yan. Amen? So, tingnan mo, di ba sabi niya, spare his life. Job chapter 2 verse 6. Bilisan ko lang. Job chapter 2 verse 6. The Lord said to Satan, very well, then he is in your hands, but you must spare his life. Sinabi ng Lord dito, sige galawin mo siya, pero tandaan mo, huwag mong kukunin ang buhay niya. Tingnan nyo do you know, ang Lord pinuput ka ng hedge of protection. May hedge of protection tayo, no? God protected us from any possible unscheduled death. Tingnan nyo po, Job chapter 1 verse 10. Have you not put hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. Ito sinasabi ni Satan. Kasi bakit? Pinoprotektahan mo siya eh. May hedge of protection ka. Imagine mo, ang dami nagka-COVID hanggang ngayon buhay ka. Pastor, nagtataka nga ako yung COVID ang umayaw sa akin eh. Kasi bakit nga may hedge of protection ka? Pinoprotektahan ka ng Lord. Kasi nga, bakit? You have the fear of the Lord. No? After many temptations, tingnan nyo, Job lives, he was able to enjoy the blessing that he received from God. Nadoble ang blessing po ni Job dito kasi bakit? Ibig sabihin, bakit nadoble? Ibig sabihin, naabot niya pa yung time na yon kasi pinahaba ng Lord ang buhay niya. Amen? If you remember King Hezekiah, do you know King Hezekiah? Si King Hezekiah po, in-extend ng Lord ang buhay niya for another 15 years. Mamamatay na siya, may sakit siya eh. Sabi niya, Lord, nag-prophesy na sa akin, nalimutan ko pangalan ng propeta. Si Isaiah ba yun? O yun si Isaiah. Sabi niya, mamamatay ka na, King Hezekiah, ang sinasabi ng Lord. Yung sakit mo, hindi ka nagagaling. Patay ka na. No, sabi ni Hezekiah, nag-pray si Hezekiah, Lord, kilala mo naman ako, I love you. Pero pwede ba, i-extend mo naman ang buhay ko? Tumawad. At bago, hindi pa nakakabalik si Isaiah, hindi pa, nakalabas pa lang ng pintuan, kinausap na ng Lord si Isaiah. Sabihin mo, I changed my mind. Ano sabi niya? I will extend your life for another 15 years. Pero mo, in-extend siya ng 15 years? Bakit? Kasi nga may fear of the Lord.
Kapag wala ka ng fear of the Lord, kabahan ka na. Amen, tingnan nyo, oh. If you have the, tingnan nyo, sige, Exodus 23, verse 25. Ang sabi niyo, you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you. Ang Lord ang magtatanggal ng sakit sa iyo, kaya huwag kang papayag na may sakit. Last week na message natin, you are free from that curses, from that sickness. Tinanggal na ng Lord niya, kaya huwag kang mapapayag na, huwag mong akuin. Kasi pastor, tumatakbo sa blood namin talaga, ang high blood. Oh, kaya ang taas ng high blood ko. Ang taas nga, no? Yung high blood mo, ang taas. Di ba? Dapat, huwag mong akuin kasi bakit? Sinasabi ng Lord, I already redeemed you from that sickness. Amen? Proverbs 28 verse 14, blessed is the one who always trembles before God, but whoever hardens their heart falls into trouble. So ano ibig sabihin to? Number 3, last na. Blessing will follow you if you have the fear of the Lord. Blessing will follow you if you have the fear of the Lord. Proverbs chapter 22 verse 4 says, true humility and fear of the Lord lead to riches, honor, and long life. When you have fear of the Lord, it is not hard for you to obey Him. Kapatid, let me say that again. Kapag meron kang fear of the Lord, hindi mahirap sumunod sa Lord. That makes you blessed when you obey God. Do you believe on that? Kapag sumunod ka sa Lord, it will make you blessed. Do you still remember Abraham? Gaano kahirap kay Abraham ibigay si Isaac? Alam niyo ba kung gaano katagal ni Abraham hinintay si Isaac? 25 years in the making. Wow. Ganong katagal hinintay ni Abraham si Isaac. Pero ang sabi ng Lord, Abraham, offer Isaac to me. Pastor, alam mo ba kung gaano ko inintay na magkaroon ng ganito? Tapos ipa-offer lang ng Lord? No way, over my dead body. Okay, di ikaw. Hello? 25 years, he was still willing to obey God. That's why si Abraham is a father of faith. Pero mo, 25 years niyang inintay. Yung possession niya. Tapos kinukuha ng Lord, parang Lord, ang labo mo naman. Ikaw ang nagbigay nito. Yun nga, sabi ng Lord, yun nga ang point ko. Ako nagbigay niyan. O tapos kukunin mo, kung ako nagbigay niyan, kaya ko ulit magbigay sa'yo ng ganyan. Kaya ko ulit magbigay sa'yo niyan, then bakit mo hinohold sa Lord yan? Kung ina-acknowledge mo na galing naman sa Lord to eh. Kung hinihingi niya, ibigay mo. Ang masama si Satan ang humihingi sa'yo. Amen? Tingnan mo, in return, God blessed him with so many things up to the 4th generation. Hanggang 4 na generation na bless sa kanya. In fact, kasama tayo dun eh. Di ba pag kumonect ka sa faith, sabi nga, connected ka sa Abraham's blessing. According to your faith. Pastor, ano ba pinag-uusapan natin na blessing dito sa obedience? Parang lokohan naman, Deuteronomy 28 verse 1 to 2. Mabilis na po, last na ako, tapos na to. Sabi dito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on the earth. All this blessing will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Hallelujah. Ano kayang blessing to? Gusto niyo pa ba? Diretso ko pa? Time, na ako eh. Tapos na oras ko eh. Okay pa? Okay sa inyo? Okay, sabi niya na. Mabilis lang. 3 to 14, basahin natin na mabilis to. Ano una? Ano sabi? If you fully obey the Lord your God. It is obedience, right? Sabi niya, if you happily obey God, tama ba? Ano sabi? Fully. Ibig sabihin, complete. Ibig sabihin, buo. Amen? Amen? Hindi mo pwedeng ibigay ang puso mo ng half ka lang. Kasi sabi ng, you must love the Lord with all your heart. With all your heart. Pastor, paano naman siya? That's for Him. Yung other part. Pastor, paano naman yung another 3/4 ng heart ko? Alam mo kapatid, yung part dyan na para sa Lord, sa heart mo, ibigay mo sa Lord lahat yon.
Huwag mo nang hatiin. Kasi bakit? Sabi niya, ano sabi niya? If you fully obey the Lord your heart and your God and carefully follow His command. Ito na. All this blessing will come to you. Ano to? You will be blessed in the city and blessed in the country. Ano ibig sabihin niyan? Kahit anong city ka raw pumunta, kapag dinadala ka ng Lord doon, pagpapalaing ka. Pastor, parang too good to be true yun na. I don't know about you. But kung titingnan mo yung mga iba rito, sumunod sa Lord, pinagpala ng Lord. Pagdating pa lang sa New Brunswick, ang offer sa kanya doon, supervisor, dito, manager. Ang binibigay sa kanya doon sa bansa, kung saan mo siya dapat nandun, ang binibigay sa kanya, second hand na sasakyan. Pagdating niya rito, brand new car. Kasi baka yun ang sabi ng Lord pangako niya yun Ano sabi niya? You will be blessed in the city and blessed in the country. So, ibig sabihin, kahit ano pang city yan, kahit maliit na city yan, kapag dinadala ka ng Lord doon, pagpapalay ka kasi susunod ka sa Kanya. Ano pa? Bless? Number 4. Bilisan natin ng konti. The fruit of your womb will be blessed. Wow, sino dito ang gustong mga anak? Mabuntis. Make sure na may asawa kayo, ha? Mahirap yung mabuntis na walang asawa. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, and the calves of your herds, and the lambs of your flocks are all blessed. Hallelujah. Nakuha nyo ba? Diretso mo pa. Your basket and your needy through will be blessed. Alam mo, ibig sabihin ng basket, yung bread and butter na pinagkakakitaan mo, that is your basket. Kaya yung company mo ngayon, Pastor, balita ko, ganito daw mangyayari. Kung dinadala ka ng Lord dyan, hindi ka tatanggalin ng Lord dyan. At kung dinadala ka dyan ng Lord, pagbutihin mo lang, pagpapalain ka ng Lord dyan. Maging good steward ka kasi bakit binigay ng Lord sa'yo yan? Amen. Malay mo na pagdating na panahon, yung pala magbibigay ng increase sa'yo. Bakit gano'n? Tatanggalan sila ako, increase. Hallelujah. Kasi bakit? Ang Lord ang nagdala sa'yo dyan Amen. This is number 6. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Grabe. Walang tabig-kabigin dito. Pag umalis ako, bless ako. Pag lumabas ako, pag pumasok ako, bless din ako. Ibig sabihin, lumabas ako sa Pilipinas, bless ako. At pumasok ako sa Canada, bless din ako. Hindi na babago. Pastor, parang ano yan prosperity yata yan Ano yung number 1? May gagawin ka bago mo makuha to. Amen? Ano yon? You have to obey. And again, sabi ko nga, fear of the Lord. No, kailangan natin to kasi bakit? Masarap kunin to. Ibig sabihin, Pastor, yan ang nawawala sa amin pag hindi kami nag-o-obey? Oo, sad to say. Pastor, ibig sabihin pala, ang tagal ko na nagpo-procrastinate mag-obey. Ang tagal ko nang hinohold to. Diretso mo. Hanggang Revelation to. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before. Tingnan nyo, pati yung kaaway mo, huwag mo siyang problemahin, pag-pray mo na lang. Alam mo, sabi niya, ako na bahala sa kaaway mo. The battle is not yours, but God. Pastor, pati yun ang nalimusta sa akin. Oo, pati siya. Pati yung wala na lang ginagawa, kundi pina-power trip niya ako. Basta pag-pray mo siya, na-bless siya ng Lord. Kasi si Lord na ang bahala sa kanya. Di ba maganda yun? Kaysa naman ikaw namumblema, sana na nga, nakakainis na talaga yan. Bata-bata mo pa, 30 years old ka pa lang, para ka na 60 years old. Kasi nga, ang dami mong kaaway. Pero sabi ng Lord, ako na bahala sa kaaway mo. Anong gagawin mo? Susunod ka lang. Next. Then they will come out, you from one direction, but flee from you in 7. Verse 8. The Lord will send a blessing on you. Wow! Kanino galing ang blessing? Sa company? Sa Canada? Kay Trudeau? Sa kasama mo? Kanino galing? The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. Grabe, ito yung sinasabi na all the works of your hands will be blessed. Lahat ng hawakan mo, Lord, lahat ng hawakan ko nagpa-flourish. Oh, sino ba? Kaya sabi ni Job, who am I? Si Job ba yun? Si David, meron pa Next ano yun? No? Sabi niya, Lord, sino ba ako? Ba't mo ako pinagpapala ng ganito? Hello? Ang sabi niya, to the Lord that God will bless you in the land and He is giving you. Naniniwala ka ba na bigay ng Lord sa ito? 9.
9. Sige po, mabilis lang. The Lord will establish you as His holy people as He promised you on oath if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Inulit-ulit. Kapag daw, hanggang 14 po yan, sige, diretso. Then all the people on earth will see that you are called by the name of the Lord and they will fear you. Ito nyo mo, sinasabi ng Lord sa iyo niyan, mawi-witness ng mga tao na kung paano ka sinasamahan ng Lord. Grabe, no, sabi, ba't ganun? Kararating niya lang sa Canada pero nakabili ng ganito, nakabili ng ganyan. Bakit kaya? Sabi mo, sama ka sa akin sa Sunday. May secret ako. Hindi ako pwede ng Sunday, may work ako. O di sama ka sa akin sa Bible study, sa cell group. Hindi rin ako pwede. Kailan ka pwede? Hindi ko alam. O sige, bahala ka sa buhay mo. No. Then all the people on earth will see that you are called by the name of the Lord. Gusto mo ng blessing pero wala kang time sa Lord? Di ba parang ang sakit naman, no? Pastor, wala ba yung sasahod ka lang? Tanong ko sa'yo, meron ba sumahod dito na sumasahod lang, hindi nagtatrabaho? Yung lumalabas ng pera lang sa, nagtrabaho ba? Hindi. No, yung Panginoon sa'yo, nagiging pahingi noon. No, Panginoon, pahingi noon. Pahingi noon. Di ba pag, alam mo kapatid, hindi ka pagkakatiwalaan ng Lord ng blessing kung hindi mo kaya. Kaya ang gusto ng Lord, pumunta ka sa Kanya, babaguhin niya ang buhay mo, bibigyan Kanya ng tamang stewardship para makuha mo yung maging magaling kang steward. Saan? Sa pagkakatiwalang pagpapala ng Lord sa iyo. Pastor, parang too good to be true naman yan. It's up to you. Kung maniniwala ka o hindi. But again, this is not my word. It's your call, kapatid. Na sinasabi ng Lord, kapag pagtitiwalaan mo siya, uunahin mo siya, mamahalin mo siya, ipagkakatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, ang sinasabi ng Lord dito, may pagpapala. Paano, Pastor, kapag walang pagsunod, may pagpapalo? Diba? Diretso ko. Last na. The Lord will grant you abundant prosperity. Hindi ko sinabing, ikakalos ka ng Lord. Hindi ko sinabi yon. Don't get me wrong, ha? Pero nangyayari yon sometimes kasi gusto ka niyang ibalik. Gusto ka niyang ibigay sa iyo yung magkaroon ka ng realization na bakit ba ako lumalayo? Amen? And again, hindi galing sa Kanya yon. He allows it. Amen? The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, the crops na verse 12, verse 12. The Lord will open the heavens, the storehouse of His, grabe, oh. He will open the heaven. Ibig sabihin, nakasarado, no? Pag may, hindi pwedeng i-open ang naka-open. Pwede ba yon? I will open the open doors. I will close the closed doors. Hindi pwede mangyari yon. May i-open kasi may naka-close. Kaya pala, parang ang bigat, no? Kaya pala sino dito nakakaranas ng, talagang tanim ka naman ng tanim, no? Talagang ipon ka ng ipon, pero parang nang iipon ka sa banga na butas. Yung damura ako nagtitipid, parang lalo akong nababaon na. Kasi baka may nakasara. Meron po, Pastor, yung mga tenga namin ngayon sumasara. Now the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in the season and to bless all the work of your hands. You will lend to many. Grabe, oh. Hindi na ikaw ang mangungutang. Ikaw na magpapautang. Sino yung gusto ng ganon? Yung ikaw nagpapautang, yung ikaw na yung ginaganon. Baka naman. Oh, sure, why not? Oh, bless na bless. Hallelujah. Hindi na ikaw nagsasabi ng baka naman. Hindi na ikaw yung magsasabi ng sana all. Ano na? Ikaw na yung nagbibigay. Wala ka ba ngayon? Grabe. Bakit? Sa totoo lang, ito problema ko ngayon, Pastor. Hindi ko na alam kung paano ko gagastusin ang pera ko. Hallelujah. You will lend to many nations but will borrow from none. Last verse. 13. The Lord will make you the head, not the tail. Grabe, oh. The Lord will make you the head and not the tail. Kapatid, tatanda mo to. Kapag inuuna mo ang Lord, He will make you the head and not the tail. Kaya sinasabi ng kalaban sa'yo, hindi, tail ka, ikaw susunod. Hindi, bakit? Head ako eh. Kaya mga kapatid, kapag lalaki ka, you are the head. Hello? Yes, Pastor, but my wife is the neck.
If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Grabe yung pangako ng Lord. Lalayo ka pa ba sa Lord, kapatid? Last na. 14. Can we all stand up? 14. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Nakita niyo, kapatid, how important for the Lord kapag may takot ka sa Kanya. Importante na inuuna mo ang Diyos. May natutunan ba tayo ngayong umaga? Thank you so much for watching this video. Do me a favor, please subscribe the channel and hit the notification bell so you will always receive notification when we upload a new video like this. This will not cost you, but will help me a lot to spread the good news to other people. Thank you and see you again next video. Remember, let's win the world for Jesus.